Habang tumatakbo at nakasunod nga ang ating bida sa mga satanas kung saan nakatingin ito sa taas, ay nagkabukol ito matapos mahulog sa kanya ang isang malaking itim na bato. Nahilo nga ito mula sa pagkakatama ng malaking itim na bato kung saan lumilipad pa ang mga satanas sa ibabaw ng kanyang bukol imbis na bituin. Ilang sandali pa habang nanggigilid pa ang luha nito ay napansin niya na madami ng tao ang nag-aabang at naghihintay na makapasok sa sentro ng ruin o palasyong ito. Agad-agad nga ay nagbalat kayo ang ating bida upang hindi na din makita ang kanyang bukol, at habang nakatingin ito sa palasyo na napapalibutan ng libu-libong satanas ay hinahanap niya si Master. Hanggang sa biglang may sumigaw nagsasabing, "Gumilid kayo, dadaan ang gwapo." Ito nga ay ang mga miyembro ng Forever Bid. Ang lalaking ito na may dilaw na buhok at nakaitim ng kasuotan ay isang B-rank. Ilang sandali pa ay napansin din ni Shu si Coral mula sa Immortals kung saan masyado ang galak ng mga kalalakihan na nakakakita sa kanyang kagandahan. Ang iba pa nga dito ay sinabi na si Coral ang may marka ng Odin's Gangner at siya din ay may mataas na potential mula sa kanilang organisasyon upang maging A-rank. Natutuwa naman ang mga kasamahan ni Coral dahil sa wakas ay nakita at nakasama na nila ito. Habang iniisip ni Shu na masyadong inosente pa umano si Coral kaya baka hindi nito kayanin ang pakikipaglaban at pagpatay. Ayon na sa ating bida ay andito na umano ang mga pangunahing miyembro ng malalaking organisasyon at naghihintay na makapasok sa ruin. Ayon pala si Master Pal utang-lutang lang sa itaas ng kastilyo kung saan bawat lumapit na satanas ay napuputulan ng leeg. Habang nakatingin nga si Shu kay Master ay sinabi niyang mag-uumpisa na ang palabas, pero siya ay tamang awit lang sa Gedli habang pinapanood ang mga miyembro ng Kamisho at The Oath sa paghahanap sa kung sino ang pumatay sa kanilang mga kasamahan. Ilang sandali pa ay tinanong ng lalaking ito kung maaari na ba silang pumasok, pero sinabi lang ni Master na maghintay muna kayo. Habang patuloy nga na pumapatay ng satanas si Master kung saan nahulog pa ang isa sa likuran ng hambog na ito na makikitang nagagalit at naiinip na, ay dinuro nito si Master habang tinatanong kung kailan pa ito matatapos sa pagpatay sa lahat ng satanas. Sinabi pa nito na sa ayaw at gusto umano ni Master ay papasok na sila. Pero nang tumingin si Master sa kanila ng may seryosong mukha ay kinilabutan ang mga ito at tumayo ang lahat ng kanilang mga balahibo sa takot. Sinabi nga ni Master na maghintay muna sila at walang papasok hanggat hindi niya binibigay ang hudyat, kaya naman ayon sa mga nakasaksi na ito ay big boss talaga ang dating ni Master. Pero inaasahan na daw nila ito mula sa isang A-rank gayunpaman ay iniisip nila kung kaya bang patayin ni Master ang libu-libong satanas na nagtutungo sa kastilyo. Iniisip naman ng ating bida na andito lang pala si Master at naglilibang sa pagpatay ng mga satanas, pero nagulat ito nang magsigawan ang mga cultivator sa nakikita nila tila maitim na ulap patungo sa kanilang lokasyon, pero sinabi din ng isa na hindi ulap ito dahil mga satanas umano ang mabilis na lumilipad patungo sa kanila. Ang mga satanas na ito nga ay ang mga baby o alagad ni Yishao, at habang nagtataka ang mga cultivators sa kung paano nagtipo-tipo ng ganito kadaming satanas ay, nakasunod naman sa mga ito si Yishao, tulusipon nga nito habang umiiyak at sinasabing wag niyo akong iwan at sumunod muna kayo sakin dahil may isang wishlist pa umano ito na nais niyang ma-accomplish. Agad ngang kumunat ang mukha ni Master at nanginginig ito sa galit nang makita niya si Yishao, habang ang mga cultivator na ito nga ay lalo nang nagdududa kung mapapatay ba ni Master lahat ng satanas dahil sa dami pa ng dumating. Malamang nga daw ay makakasaksi sila ng labanan na hindi na nila muling masasaksihan pa sa kanilang buhay habang nakatingin ito kay Master at sa mga satanas. Mabilis ngang sumugod ang mga satanas na ito patungo kay Master habang seryoso lang naman ang mukha nito at iniwasan ang mga satanas na sumugod sa kanya kaya nagulat ang mga cultivator na ito kung bakit hindi sila pinatay ni Master. Iniisip naman ni Master na hindi umano siya isang tanga upang patayin lahat ng satanas at ubusin ang kanyang lakas sa mga ito. Dahil sigurado umanong pag napagod na siya ay mayroong magsasamantala na sumugod sa kanya upang mapatay siya. Habang nakatingin nga ito sa tumatakbong Yishao ay sinabi din ni Master na kung hindi lang siya nagmamadali sa pag-explore ng kastilyo ay siguradong gugalpihin na niya ito. Nagulat naman ang mga miyembro ng Forever Bird ng SIP-A nito ang pintuan ng kastilyo habang sinasabi sa mga satanas na huwag siyang iwan. Mabilis nga itong tumakbo papasok sa kastilyo habang tumatawa ng malakas at sinasabing mauuna na ako sa inyo. Kaya naman laglag pa nga ni Master at mas lalo itong nanginig sa galit niya kay Yishao. Hindi naman makapaniwala ang mga ito sa ginawa ni Yishao at kung nasisiraan na daw ba ito ng ulo dahil mahigpit pa silang pinagbabawalan ni Master na pumasok sa ruin, iniisip naman ni Shu kung ang ginawa ba ni Yishao ay ang katagang, leaving the laughter behind nang tumatawa ito at iniwan sila.
Iniisip nga din ng ating bida kung pinadala ba talaga ni Nieting si Yishao sa ruin na ito upang makuha ang Formation I, dahil pakiramdam daw ng ating bida ay pinadala ito ni Nieting sa ruin upang galitin at asarin ang mga organisasyon sa buong mundo. Pero napatanong din ito sa kanyang sarili kung bakit siya pinadala sa ruin kasama ni Yishao. Na-imagine nga niya si Nieting at Zujin na tamang kapilang at nagre-relax kaya na-realize nito na pinadala din siya sa ruin upang galitin, asarin at patayin ang mga miyembro ng ibang organisasyon kung saan hindi umaasa ang mga ito na makukuha nila ang Formation I. Sinabi naman ng lalaking may dilaw na buhok na ito na dahil pumasok na daw si Yishao ay papasok na din sila sa loob na agad namang sinundan ng kanyang mga kasamahan. Nag-uunahan na nga ang mga ito sa pagpasok sa sentro ng ruin na tila mauubusan ng pagkain pag hindi nakapasok, habang si Master nga ay patuloy pa ding lumilipad sa itaas ng kastilyo ay iniisip nito na si Yishao lang talaga ang may kapasidad na gumawa ng ganitong kaguluhan sa loob ng ilang segundo, pero mainam na din daw na nagkakagulo ang mga cultivator ngayon sa ibaba kaya naman papalagpasin niya muna si Yishao sa ngayon at mauuna na siyang pumasok sa kastilyo. Habang siksikan nga at nag-uunahan ang mga ito sa pagpasok sa kastilyo ay nakita pa ni Coral ang ating bida na nais sana niyang tawagin, pero bigla itong nawala kaya naman natulala na lang ito at tinatanong nga ng kanyang kasama kung ano ang tinitignan niya. Dito nga ay sinabi nito na may naiibigan siyang lalaki at tingin niya daw ay nakita niya ito ngayon lang. Agad-agad nga ay nagsigawan ang mga ito at sunod-sunod ang tanong nila patungo sa kung anong klase ng tao ang ating bida, ilang taon na ito at kung ano ang background niya o kung saang organisasyon siya nabibilang at kung ano-ano pang mga katanungan kaya hindi malaman ni Coral kung paano niya sasagutin ang lahat ng ito. Sinabi na nga lang ni Coral na 9 love daw siya agad sa tao na pero hindi niya pa masyadong alam ang iba pang detalye patungkol na din sa iba pang personal na impormasyon ng ating bida. Pero nasisiguro umano nito na malakas ang lalaking nagugustuhan niya. Isa din daw itong mabuting tao dahil sa maayos ang pakikitungo niya kay Coral. Pero sinabi din ni Coral na mahilig umano sa pera ang naiibigan niya, pero mukhang hindi lang daw pala mahilig sa pera dahil mukhang pera daw pala ang lalaking ito gayunpaman ay wala naman daw umanong problema dito. Sinabi nga ng mga kasamahan niya na hindi na ito ang matalinong Coral na nakilala natin, naging tanga na nga ito dahil sa pag-ibig. Sunod nito ay tinanong niya si Coral at sinabing gusto mo nga ang lalaking ito pero gusto ka din ba niya at asan siya ngayon, bakit hindi mo siya kasama upang protektahan ka niya? Pero pumustura lang ito at proud pa niyang sinabi na hindi pa niya ako nagugustuhan. Pero alam ko mabibihag ko din ang puso niya kalaunan dahil mayaman ako. Isa nga daw itong one-sided love ayon sa mga kasamahan ni Coral at napatanong pa ang mga ito kung mabibili ba ang pagmamahal gamit ang pera. Sinabi pa nga ng mga ito na kailangan ng gumising sa katotohanan ni Coral, nabahing naman ang ating bida at tila nararamdaman niya daw na napag-uusapan siya. Hanggang sa ilang sandali pa ay nasundot sa tiyan ang ating bida ng espada na ito. Ito nga ay mula sa lalaki sa kanyang harapan kaya naman agad-agad ay hinawakan niya ito sa balikat. Matapos nito ay sinabi ni Shu na ayusin mo naman ang paghawak sa aloy mong espada. Pero hindi siya pinansin ng lalaki at patuloy pa ding nasusundot ang tiyan ng ating bida habang sila ay naglalakad. Sa inis nga ng ating bida ay agad-agad niyang inagaw ang espada nito at ilang sandali pa ay pinutol ito. Tsaka ibinalik sa lalaking ito na nanginginig sa galit dahil sa ginawa ng ating bida sa kanyang espada kaya naman nagbigay ito ng malaking negative emotion na agad namang napansin ng ating bida, habang iniisip na madami umano ang mga cultivator dito na may alloy sword o pangkaraniwang espada, sa itsura pa lang ng ating bida ay alam nyo na, may plano na naman itong kalokohan. Nag-umpisa na ngang makipagsiksikan nito sa karamihan ng cultivator. Ilang sandali pa ay tunog na lang ng mga napuputol na espada ang naririnig nila kaya naman nagugulat na lang ang mga ito. Sunod-sunod ngang hinahanap ni Shu ang mga may alloy na espada upang putulin ito kaya naman napapatanong na lang sila kung bakit sira ang kanilang mga espada, at napapasigaw sa kung sinong tarantado ang may kagagawan nito. Napahinto naman ang ating bida, at pasimpleng naglalakad habang inuulan ng matataas na negative emotion, pero ang anino nito ay may ngiting demonyo. Samantala pagpasok nila sa loob ng kastilyo ay nagtataka ang ating bida dahil hindi niya makita ang mga satanas, habang palingon-lingon nga ito ay naiisip niya na amoy bulugan ang lugar dahil umano sa dami ng tao dito at naalala niya ang pagtitinda ng mabahong stinky tofu, hanggang sa ilang sandali pa ay nakita niya si Yishao na nakamask at pasimpleng sumisiksik sa karamihan upang hindi siya mapansin. Iniisip nga ni Shu kung bakit umano andito si Yishao dahil ang alam ng lahat ay nauna na ito sa loob ng sentro. Habang si Yishao naman ay nagtataka sa kung bakit huminto ang mga ito sa paglalakad,
Plano nga daw nito na magtago sa karamihan ng cultivator at humanap ng pagkakataon upang makakuha ng kayamanan pero sa paghinto ng mga ito ay mukhang disgrasya ang kanyang plano kaya naman napabuntong hiniga na lang ito. Ilang sandali pa nga ay sumigaw ang hambog na ito at tinatawag si Master. Dito ay tinanong niya kung saan pupunta si Master at sinabi lang naman ni Master na pupuntahan niya ang kanyang mga kasamahan habang tinuturo si Ji-Wei. Pero sinabi ng hambog na ito na kailangan silang tulungan ni Master at maunang mag-explore sa ruin habang sinusundan nila ito dahil kakaiba umano ang ruin na ito at bilang isang A-rank ay kailangan niya daw pangalagahan ang kaligtasan nila. Pero sinabi lang naman ni Master na napag-usapan na sa pagtitipo na manunood lang ako at hindi pwedeng makialam sa pag-explore ng ruin na ito, kaya naman nabagsakan ng malaking bato sa ulo ang hambog na ito dahil isa ang grupo nila sa nagdesisyon na hindi dapat makialam si Master maging ang mga cultivator nga na ito ay laglag ang panga sa naging sagot ni Master dahil kabilang din sila sa mga organisasyon na nagsabing bawal makialam si Master. Habang si Master naman ay iniisip lang na nais silang gamitin ang mga ito upang linisin ang kanilang dadaanan at magawa na lang ng walang hirap ang mga nais nila kaya hindi umano ito maaari. Nang tanungin naman ng isang lalaki kung sino ang mauunang mag-explore sa sentro ay natahimik ang lahat dahil natatakot ang mga ito sa panganib na pwede nilang harapin. Ang mga leader nga ng bawat grupo ng iba't ibang organisasyon na ito ay nag-uusap-usap. Sinabi nga ng isang ito na natatakot ba kayong mapagsamantalahan o mapatay ng ibang cultivator pag nakita kayo na nasa mapanganib na sitwasyon, pero paalalahanan niya lang daw ang mga ito dahil si Ye Xiao mula sa Dragnet ay kanina pa pumasok sa loob at kung hindi ba natatakot ang mga ito na maunahan sila sa pagkuha ng core o formation eye ng ruin. Sinabi naman ng hambog na ito na kanina pa nga sa loob si Ye Xiao, at wala pa din naman silang nababalitaan na may A-rank sa sentro ng ruin o A-rank na kalaban kaya baka nga daw maunahan sila. Sinabi naman nito na mas mainam umano kung magtulong-tulong sila upang masiguro na hindi mapupunta sa Dragnet ang Formation Eye, na sinang-ayunan din naman ang mga ito at sinabing ang lahat ng B-rank ay mauunang pumasok at kung may panganib silang haharapin ay tulong-tulong sila upang hindi mapahamak. Nakakaduda nga ang ngiti ng isang ito. Habang si Shu naman ay iniisip na alam ng lalaking ito na dehado siya dahil wala ang kanyang mga tauhan kaya sinasamantala nito ang magulong sitwasyon, pero mainam din naman daw ang plano nito. Hanggang sa ilang sandali pa ay tumama sa likod ng ating bida si Ye Xiao, kung saan matapos itong bakulan ni Shu ay humingi pa ng pasensya, pero nang magkatinginan ang dalawa ay natahimik ang mga ito. Biglang ang tumalikod si Shu nang ma-realize niya na si Ye Xiao ito habang nakahawak sa kanyang balikat ay muntikan pang isigan nito ang kanyang pangalan, kaya naman binitbig niya sa leeg si Ye Xiao. Tinatanong nga ni Ye Xiao kung ano umano ang pinag-uusapan nila dahil hindi niya ito nauunawaan. Dito nga ay pinaliwanag ni Shu ang sitwasyon kung saan sinabi ng B-rank na mula sa Keimisho na nauna na si Ye Xiao sa loob ng sentro at anumang oras ay maaari na nitong makuha ang Formation Eye kaya naman daw napagdesisyunan ng mga B-rank na magtulong-tulong laban sa kanya. Napakamot nga ito sa ulo habang iniisip na akala ko nagbabangayan sila at magsisimula ng mag-away, hindi nga daw ito makapaniwala na magtutulong-tulong sila ng dahil lang sa salita ng isang taga-Kamisho. Agad-agad nga itong lumingon at nais silang sagudin habang sinasabi na ayos lang kahit magtulong-tulong pa sila pero wag ako ang gagawin nilang dahilan dahil nga naman hindi pa siya nag-explore sa loob nito. Habang si Shu ay hirap naman sa pagpigil dito kahit pagawin niyang preno ang kanyang mga paa dahil nga sa mas malakas sa kanya si Ye Xiao. Ilang sandali pa nga ay tumalon ito at inalis ang mask habang kumakaway at sinasabi na andito ako hindi pa ako pumapasok sa loob. Natahimik at nag-load nga ang lahat ng mga ito. Habang si Shu ay iniisip na sakit talaga sa ulo itong si Ye Xiao lalo na pag naisipan niyang manggulo. Ngayon daw ay alam na niya talaga ang dahilan kung bakit dalawa lang silang pinadala sa ruin. Ito nga ay upang hindi madamay ang iba pang miyembro ng Dragnet sa kalokohan ni Ye Xiao. Pero paano naman daw umano siya at hindi man lang daw inisip ni Nieting ang kaligtasan niya, habang si Nieting ay masarap ang higop dahil ang mga sakit sa ulo niya ay kasalukuyang wala sa kanilang bansa. Samantala bigla namang nabaling sa kanila ang atensyon ng lahat. Dito ay sinabi ng mga ito na dalawa lang ang pindala ng Dragnet sa ruin na ito kaya naman napapaisip sila kung sino ang kasama ni Ye Xiao, habang ang lalaking may green na buhok naman ay sinabing si Ye Xiao ay B-rank kaya malamang na B-rank din ang kasama nito. Pero sinabi naman ng lalaking may ngipin ng kuneho ay hindi pa niya nakikita ang kasama ni Ye Xiao dati at malamang sa bagong miyembro lang ito ng Dragnet.
Habang nakadila nga si Yishao ay di naman maipaliwanag ang nararamdaman ng ating bida dahil sa iniisip ng lahat na isa din siyang B-rank pero mas nangingibabaw pa din ang inis nito kay Yishao na nagsasabing, ngayon hindi na nila ako magagamit na dahilan di ba? Kaya naman sinabi na lang ni Shu na siguro nga. Pero iniisip din ng ating bida na hindi ang sinasabi ni Yishao ang importante sa ngayon, dahil kung nanaisin ng mga B-rank na ito na magtulong-tulong upang atakihin si Yishao ay magiging mapanganib ang sitwasyon niya. Hanggang sa may naramdaman na nga itong kakaiba at napatingin na ang ating bida sa lalaking ito na miyembro ng Kamisho. Sa mukha nga nito ay may masama itong intensyon sa ating bida at dahil isang B-rank ito ay bahagyang pinagpawisan si Shu, nagtititigan nga lang ang mga ito habang nakatayo kaya naman tinignan ni Shu ang system niya upang malaman kung sino ito at ito nga ay si Noji Yashin isang B-rank mula sa Kamisho. Habang nakatingin nga si Shu dito ay iniisip niya na may alitan ang Dragnet at Kamisho kaya naman kailangan niyang makahanap ng pagkakataon upang mapatay ito. Pero na-realize niya na hindi niya ito kakayanin kung mano-mano ang labanan kaya magkakaroon umano siguro siya ng pagkakataon kung surprise attack ang gagawin niya. Ilang sandali pa habang patuloy na nagtititigan ng mga ito ay nagpapansin naman ang kupal na ta at sinabing kung ayaw ninyong pumasok sa loob ay mauuna na ang grupo naming Forever Bird. At naglakad na nga ang mga ito patungo sa isang pintuan habang iniisip na puro duwag ang mga tao dito. Makikita nga sa pintuan na ito na malapit na silang makapasok, at paghakbang niya sa hagdan dito ay agad-agad na yumanig ang buong lugar. Kaya naman nagulat maging ang mga cultivator sa labas at ilang sandali pa ay nararamdaman nilang tila nahuhulog ang kastilyo sa kailaliman ng kung saan. Ang isang ito nga ay nais na daw lumabas pero hindi na niya makita ang pintuan na dinaanan nila papasok kaya naiiyak na lang ito. Habang si Master at Shu ay tahimik lang naman. Iniisip ng ating bida na kakaiba umano ito at bakit biglang nahuhulog pababa ang kastilyo sa kailaliman ng lupa. Iniisip din ng ating bida kung kasama ba ito sa plano ng tagapagbantay ng ruin na ito at kung nais ba niyang gumawa ulit ng Hellfiend gamit ang dugo ng lahat ng tao na nasa kastilyo. Habang patuloy nga sa pagbulusok paibaba ang kastilyo ay iniisip ng iba kung tuluyan na ba silang matrap sa loob nito. Pero sinabi naman ng isa na hindi nila kailangan magpanik dahil may mga masters umano dito mula sa iba't ibang organisasyon. Habang ang gagawang ito nga Guapo ay inilabas ang kanyang fire element at sinabihan ang lahat na huminahon, sinabihan niya din naman ang mga ito na ilabas ninyo ang mga spirit tools ninyo upang mapagliwanag ang lugar na ito. Ilang sandali pa nga ay bigla itong nasilaw sa lakas ng liwanag, ayon sa sulok ang ating bida gamit na naman ng salamin niya kaya naman nagagalit ang mga ito sa kung sinong demonyo umano ang bumubulag sa kanila. Pero sinabi lang naman ng ating bida na di ba sabi niyo pagliwanagin ang lugar habang nagkakamot sa ulo, pero ang nais lang naman daw pala ng hambog na ito ay konting liwanag hindi flash bomb. Pero nang mapansin ni Shu ang kanyang system ay sinabi nitong, Langya, yayaman ako dito. Habang iniisip na kung gagayahin niya ang tower light at silawin ang lahat ng tao dito ay malamang na mapagliliwanag na niya ang panglimang bituin. Patuloy nga sa pagsilaw ang ating bida sa kanila kaya naman galit na ang mga ito, habang si Shu ay sinabi maganda ang nagiging pasok ng negative emotion sa kanya kaya naman pigilan man ito ng mga makong ay patuloy pa din sa pagsilaw sa kanila ang ating bida. Hanggang sa ilang sandali pa ay natanglawan nito si Coral. Kaya naman nagulat ang ating bida habang nakatayo lang naman sa harap niya si Coral na lalong lumabas ang kagandahan, tila nagbago pa nga ang senaryo sa paligid ng magkaharap ang dalawang ito. Habang nakatingin nga si Shu kay Coral ay naisip niya na ang buhay ng tao ay maikli lamang at parang langgam lamang sa paningin ng mga Diyos pero maari din umanong magtaglay ng maladyosang kagandahan. Umiling-iling nga ito habang iniisip kung nakilala ba siya ni Coral. Kaya naman mabilis niyang tinago ang salamin habang si Coral naman ay kaliwat kanan ang lingon at hinahanap ang ating bida. Iniisip naman ni Shu kung anong mali kay Coral dahil sa liwanag umano ng kanyang salamin ay dapat hindi siya makikilala o maaninag man lang ang kanyang mukha. Dagdag pa ni Shu na hindi naman daw siguro siya nakita nito pero bakit umano tila inaakit siya nito habang nakaharap sa kanya. Mabilis namang lumapit si Yishao sa ating bida at sinabing astig yang salamin mo pwede ko bang hiramin? Napapaisip nga si Shu dito kung anong gagawin ni Yishao sa salamin gayunpaman ay pinahiram niya pa din ito kay Yishao kaya naman nagpapasalamat ito sa kabaitan ni Shu. Pero ilang sandali pa ay ngiting demonyo na din ang gago kaya na-realize ng ating bida na, ito na nga ginaya si Shu at ginamit ang salamin upang silawin ang lahat, sumakit nga ang ulo ni Shu dito dahil alam niya naman na daw nasira ulo din itong si Yishao.